About Victory, we are now 10 churches all across Pampanga. Pang-11 yung meron tayo sa Dinalupihan. Okay, yung San Simon for now, umaga tayo, tama? Sino naniniwala na gusto niyo magka-second service? Amen. Sabi ng mga taga-kabilang kabaya, dun naman sa amin, basta, sabi, hindi kami nililipat ng bangka. Hopefully we are praying kung paano natin ito magagawa at navigate na makapagdalawang service tayo. Isa dito sa center natin. At hanap tayo ng other location doon sa may palengke naman. Para hindi tayo talaga lilipat. Pag-pray po natin, samahan niyo po kami in prayer na magawa natin dito. Okay? Kasi medyo matagal-tagal po yung laban na harapin natin pagdating sa tulay na. Alam niyo yung enemy, ganyan talaga eh. Pag may ginagawa ng maganda, yung Panginoon at yung simbahan, yung enemy po talagang gagawa niya ng hindrance, okay? Kaya huwag po kayo mababahala. Kung yan, tulay yung hinaring sa atin si Apostol Pablo, sinusulat niya tong Book of Colossians, nasa kulungan eh. Pero nag-i-encourage tayo, doesn't mean nakakulong tayo dito sa putol na tulay, putol na daan, hindi tayo makakapag-encourage ng tao. And that's the same thing na gagamitin natin to encourage people, okay? Nasa pa rin tayo, nasa serye pa rin tayo na pinag-uusapan natin, Jesus period. Okay, hindi pala pwede tanggalin ni Pastor Roland itong period na yan. Hindi yan tapos. Ibig sabihin, when we say Jesus period, yung objective po ng serye na pinag-uusapan natin ngayon, I hope and I pray, bilang Victory San Simon, maintindihan po natin na tayo po, na meron tayong Panginoon, and that is Jesus. Ibig sabihin, hindi natin siya kailangang dagdagan, at hindi natin siya kailangang bawasan. Di ba pinag-usapan natin yun? Na pagdating doon sa pagkapanoon ni Jesus Christ, pagdating sa buhay mo, sa pamilya mo, hindi mo na kailangan ng dagdag. Jesus lang, sapat na. O tara, uwi na. Then yun lang yung gusto natin maintindihan talaga yung mga pastor. Itong Jesus na to, na pinag-uusapan natin, sapat to sa pamilya ko, sa buhay ko, at sa mga tao na nakapaligid sa akin. Sapat po yan. Huwag niyo na pong dagdagan. Wala pong secret sa magandang pamilya. Wala pong secret sa magandang relasyon sa kaibigan mong katabi mo. Kung hindi ito. Kasi kung sa buhay ninyo, ito lang pinag-uusapan ninyo, sabihin ko sa inyo, matatapos yung buhay natin, hindi natin marurunok yung pangalang ito. That's Jesus to us. I hope and I pray na ganun daw tayo. Kaya yung objective nito, makita natin. Tingnan mo to. Yan o. Yung tayo po bilang simbahan, makita daw natin for us to learn the heart of the Lordship by understanding the supremacy, sabi niya, of Christ, in which, in His justification. And how, so yun mo nakahighlight dyan, and how we can live out our faith in Christ. So madaling salita pala, pag naintindihan mo yung Jesus na meron tayo, the next thing that we will do is to live it out. Isa pamuhay po natin to as we continue being sanctified, sabi nga yan, by the Spirit and His Word. Kaya nga ito pong Book of Colossians na pinag-uusapan natin, itong Book of Colossians na to, I hope and I pray to every one of us, dahil lang po ito, 4 na chapter lang to. Yung hope ko po at prayer ko, nabasa na natin itong lahat. Sino dito natapos mo yung Book of Colossians? 1, 2, 3, 4, 5. Salamat po sa 5. I hope and I pray, mamaya po dahil maiikli po itong mga nasulat ni Apostol Pablo sa Colossae, I hope and I pray, mabasa po natin siya. Huwag kayong mag-alala, meron pang susunod na linggo na pwede natin pag-usapan itong Book of Colossians. Kaya nga, tingnan po natin siya. Kaya nga yung Book 1, o yung Chapter 1, ng Colossians, talks about the Lordship of Jesus Christ. Galaw yan. Pag ginanong ko. It talks about the Lordship of Jesus Christ. Di ba na nandito po ako last week? It talks about this. That Jesus is Lord. He is the supreme, the authority, who is the rule. He is God. Yan po yung Jesus na pinag-usapan natin. Habang pinag-usapan po natin yan, pinag-usapan natin that He is the image of the invisible God. Natatandaan niyo po ba? Are you with me? Amen. Nakalimutan na namin, Pastor, kasi nag-preach si Pastor Roland. And He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. By Him, all things were created in heaven and in earth, visible and invisible. Whether thrones or dominions, authorities, all things were created through Him and for Him. Diba? Talk about this. The Lordship of Jesus. Lord, tama, si Pastor Roland, nag-preach siya dito, diba sabi niya ngayon, tanggapin niya yung Panginoon! Nanahimik lahat, diba? Yun, di ba? Hindi pinagsigawan ni Pastor Roland yan.
Naaalala nyo ba na tinanggap nyo yung Panginoon? Di po basta di po sumisigaw yun. Di ba yun yung nung tinanggap natin yung Panginoon, yung sinful nature daw na meron tayo, galing ni Lord. Inalis niya at nilagay niya tayo to His kingdom. Hinibinilan daw ni Lord yung nature na meron tayo. From sinful nature, because we received Jesus, naging righteous tayo. Tama ba? O iniisip ninyo, hindi, tinanggap namin si Lord dito, Pastor. Pagtapos namin siyang gawing Lord ng Panginoon na buhay namin, dito pa rin yung buhay namin. Ito pa rin kami, hindi nagbago. I hope it's not. I hope it's not. Ang worst naman kasi, na tinanggap mo si Lord, but as it is, nothing changed. Nothing changed. Nothing changed. Kaya nga po ngayong umaga, pag-uusapan natin, living under the Lordship of Jesus Christ. Now that we understand that Jesus is Lord, we receive Him. Paano nga ba tayo mamumuhay? Living under the Lordship of Jesus Christ. At next week, we're going to talk, we will land our series, Serving in Christ. Pero ngayong araw po, hayaan ninyo na pag-uusapan natin yung living under the Lordship of Jesus Christ. Alam mo yun, sa Tagalog, pag tinignan mo daw to, yung pamumuhay sa ilalim ng pagkapanginoong ni Hesus Kristo. Pag tinanong ko kayo today, sino nga ba yung Diyos na sinusundan mo? Okay, pag tinanong ka today, that's why I hope and I pray as we talk about this living under the Lordship of Jesus Christ, sana daw maintindihan natin that in this position of all self, we are being dead. Yung dating ikaw daw, yung dating mouse, mabait po yan. Pagtulog. Okay? Pero ngayon, nakilala niya yung Panginoon, iba na po yung picture niya. At habang lumalakad tayo sa Panginoon, lumalakad daw yung isang mag sa Panginoon, binabago yung ni Lord araw-araw. Yung ginagawa na po dati, hindi niya yung ginagawa dati. Kanina, hindi niya po yung ginagawa dati. Mas worse po yung ginagawa niya doon. Actually, ganun, sa I hope and I pray, makita natin that there is a change. Kaya nga po si Apostol Pablo, nung pong isinasabi niya itong living under the Lordship of Jesus Christ, inalarawan ni Apostol Pablo yung estado natin bilang mga mananampalataya. Alam mo yan, nilagay niya yung picture sa, sabi niya, tinanggap niya yung Panginoong Hesukristo, sabi niya ganyan. Kaya nga sa madaling salita, meron kayong dapat buhay na ilakad na patungo sa Panginoon. At kapiling ng Diyos, sabi niya ganyan. This means, sabi niya, our old simple lives. Isipin niyo po yung buhay niyo dati. Dito. Who you are. Ito daw dating picture na meron tayo. Hindi na daw tayo yun mula nung tinanggap daw natin si Jesucristo bilang Panginoon. This is not a picture of who we are. Hindi ito yung magulong tao na may magulong pamilya, na may magulong buhay. Iniba daw tayo ng Panginoon. From the dominion of darkness, si Lord daw, iniba niya yung character mo. Pinalitan daw yun ng Panginoon in us. Binago daw tayo ng Panginoon. Kaya nga sa madaling salita, yung simple nature natin, hindi natin yung matatanggal, pero tinanggal yun ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng cross. At sa pagbigay niya ng kanyang buhay. Okay? Kaya nga, ano yung sa madaling salita, we are not just forgiven, but we have been cut off. Ibig sabihin, hindi ka lang basta pinatawad ng Panginoon dito sa kasalanan na meron ka. Pero ano daw ginawa ni Lord? Kinut off niya daw, pinutol niya daw yung sumpa kasalanan na meron tayo. Kaya pag tinignan mo, galing ni Lord. Pero despite of that, ang tanong ko is this, why living under the Lordship of Jesus Christ is so important at ang hirap gawin? Madali ba? Bilang Kristiyano. Madali po ba sa inyo? Palit tayo. Dito kayo. Kasi nahihirapan ako eh. Pero with the grace of God, I hope and I pray, maintindihan natin, kaya natin. Kasi apart from our Lord Jesus Christ, hindi talaga natin kaya yan. Huwag niyong sarilinin, kapatid. Hindi mo kaya. Suko mo lang. Baka piling mo yung buhay, kaya mo. Diba?
Kakayanin mo lang yung buhay pag alam mo kasama mo yung Panginoon. Pero kung pamamagitan mo lang, wala. Kaya nga, confessing Jesus is Lord implies submission to His Lordship in every area of our lives. Ganito yan kapatid, pag sinabi mong siya yung Lord mo, tinanggap mo siya, ginawa mo siyang Panginoon, at tinanggap mo siya, sa madaling salita, it takes an living. Kailangan pala, isa pamuhay mo to. Sinasabi ni Apostol Pablo, sabi ganyan. At pag sinapamuhay mo, isa pamuhay mo daw sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Wala kang ititira. Huwag ka daw magtitira. And it's really hard. Kaya nga tayo, we are so thankful na as Jesus departed from here to heaven, binigyan daw tayo ng Panginoon ng Holy Spirit who will help us. Who will give us the wisdom, the knowledge, the revelation to walk in Him. Kaya nga, kung titignan natin, yung tanong ko, what is the picture of living under the Lordship of Jesus Christ? If I will ask you today, ano ba yung itsura? Ano ba yung itsura ng mga mananampalataya na sumusunod sa Panginoon? Isn't it gives us mention. Grabe, Pastor, sakit na ito. Kasi you will examine now yourself kung ano ba yung itsura ng isang ano? Kung titignan natin, living under the Lordship of Jesus Christ talks about relationship. Talks about this. Talks about this. It talks about our relationship with God. And the Bible says, sabi niya ganyan, it talks about the relationship. Sabi niya, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Sino daw una? Love the Lord your God. Simple. Pastor, dali. Love lang si Lord pala. Ang dali niyan, Pastor. But to love God with all your heart, sabi niya ganyan, simple. Yung susunod. The second is this, sabi niya ganyan. You shall love your neighbor. Tignan mo yung katabi mo. Sige. Tignan mo yung katabi mo. Tignan mo yung katabi mo. Sige. Tignan niyo po. Tignan mo. Sige, tignan nyo. Sige, tignan mo yung katabi mo. Ang mahal-mahal ba? Yun lang, Pastor. Diba? Yung to love God is so easy. Pero to love your neighbors, pasandali, Pastor, ginawa na ako ng mali nito. Para namang hindi ka dapat mahalin to. It depends. Grabe, situational pa. Pag ano pa siya, mabait siya sa akin. Lagi niya ka nag-bless. Bait ako sa kanya. Paano yung Diyos mo sa'yo? Kamusta naman? Gunutan ka yan. Diba? Mas masakit, ginawa mo na ng tama, ginawa ka pa ng mali. Sabi naman yun ng Bible, Pastor, hindi ron. Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng na may palaman. Na ladies choice, nakabote, sama mo pati bote. Bukol yung awit niya, Pastor. Pero hindi, sabi Bible very clear. You shall love your neighbor as your sabi yung ganyan. There is no other commandment greater than this. Dalawang bagay. Love the Lord your God and love your neighbor. Mamahalin ko yung neighbor ko, Pastor. Pero hindi yung biyenan ko. Bahala sa buhay niya. Labo, no? Ang labo nun. Kaya nga sinasabi niya po sa this verse reminds us of two things. To love God and to love your neighbor. Sa madaling salita, hindi mo daw pala pwedeng sabihin na kaluguran kay Lord, Pastor. Paano mo matutol ko, yakap-yakap kay Bible, pero yung asawa ko bahala yung biyena. Labo nun, pare. Yakap-yakap mo Bible mo. Pero yung asawa mo, kagalit mo. How is it? Kasi sabi ng Bible, if you will say you love your brother, you love God, but you hate your brothers, ano daw tayo? We are a murderer. Liar! We are a liar! Sabi ng ganyan, no? Sinabi mo mahal mo yung Diyos, pero hindi mo mahal yung kaibigan mo, ikaw ay isang malaking! Grabe ka sa kanong salta, Julie.
Kaya nga, it takes a transformation, sabi niya ganyan. Kung kailangan ng relationship dito, it also takes a transformation, yung pagbabago. Makakita na po ba kayo ng Kristiyano? Na pinagsisigaw, Christian ko na yan, Christian ko. Pero yung ginagawa, hindi makita-kita na Kristiyano talaga. Pero nakakita mo na kayo ng Christian, hindi nagsasalita, tahimik. Pero masasabi mo, Christian siguro to. Grabe, sobrang bait eh. Nakita na po ba kayo ng ganun? Tinuro si Mags. How can I pray? Sabi niyo makita sa akin, that's why yung goal po ng Christianity na meron tayo, hindi po magpaka-Bible scholar. Yung goal po ng Christianity is to be Christ-like, hindi rin maging Diyos. Christ-like ang tinatawag. Yung mamuhay tayo, ayon. Kasi sinasabi, gusto ng Panginoon. Kaya nga when we say Christ-like, hindi yung maging Diyos, but eventually magkaroon ng magandang attitude, magkaroon ng magkaroon ng magandang motibo, or somehow actions to the people around us, or this speech. Kung nakilala niyo po ako mga 15 years ago, hindi niyo po ako gustong kaibigan. Ito, the way I act and the way I speak. I'm a typical kapampangan. Ba't mo rin typical kapampangan? May pagkwento lang mo, may panagkas na pa. Masaya na lang kanya, dyan na lang yung birthday party. May panagkas na pa. May nanya mo siya ngay, may nagkas siya ngay. Nakanampare ka niya nga siya ngay. Ako ba naman eh, typical kapampangan, tama ba ako? Pero pag Kristiyano ba, makikita mo pag duminan sa akin, magmumura pa, pagkatapos isubok. Manya-manya. Pero yung mga typical, anagkas na po. Diba? Isipin mo, nasarapan ka na, nagmura ka pa. Buto ko chinta. Ano? Totoo. Hindi ako mantikman, manalo ko nga sa akin. Kaya kagad mo yung ablas yun. I challenge you. Diba? Kaya nga sabi ng Bible, sabi niya ganyan, in 2 Corinthians chapter 5 verse 17, sabi niya, therefore, sabi niya, if anyone is in Christ, he is a new creation. Now that you are, dating nandun yung buhay mo, nandito ka ngayon sa Panginoon, you are now a new creation. Ay talaga, pasunod, may bayo lupa ko. Hindi yung magbabago yung mukha mo, tsaka yung itsura ng katawan mo. Hindi magbabago yung ugali. Magbabago yung pagkatao. Magbabago yung character. Yun po yung totoong Kristiyano. Kaya sabi niya, if anyone is in Christ, he is the new creation. Ano daw? The old has passed away. Sabi yung ganyan. And behold, the new has come. Lang, matanong ko lang, ilang minuto pala ako dito? Tatlong araw. Tatlong araw nagkakasaban. Haba po kasi nababasahin natin kasi. Pero ang tanong ko po, is this. How we can live under the Lordship of Jesus Christ. A serious question to each and everyone today. Paano ba talaga tayo makakapamuhay dun sa Lordship ng Panginoon na meron tayo? When you say under, ito yan. Pero nandito ka. Walking with God. Kaya nga po si Apostle Pablo begins with this letters like this. Sabi niya ganyan, how we can live under the Lordship of Jesus Christ. First thing is this, living under the Lordship of Jesus Christ. Sabi nga, Jesus is living a new life in God. Ganito na yan, no? Pag nakilala mo yung Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas, tinanggap mo siya, dapat daw, you are now new in life with God. Nagbayad mo when you say new, bago. Hindi yung buhay mo doon, dadalahin mo hanggang dito na ngayong Kristiyano walang sinasabi mo. You are now new with God. Paano mo masasabihin yung Panginoon mo, yung si Jesus Christ yung Panginoon mo, kung namumuhay ka doon? Sino sa mundo ni Kataning? Hindi yun pwede. Parang contradiction naman yun doon sa pananampalataya na meron tayo. Kaya sabi niya ganyan in Colossians chapter 1 verse 3, sabi niya ganyan, if then sabi niya, you have been raised with Christ, sabi niya, seek the things that are above.
are above. Sabi ganyan, where Christ is seated, Christ is seated at the right hand of God. Sabi niya ganyan, no? Set your minds on the things that are above. Okay. Sabi ganyan. Sabi niya, set. Sabi niya ganyan. On the things above, on the things that are not on the things that are on earth. Sabi niya, sabi niya, you have died and your life is hidden with Christ in God. Clear yung picture na sinasabi ni Apostol Pablo that we are to seek, to set. Kasi daw, patay na tayo, patay na yung dating buhay mo. Yung dating buhay ng isang Julie, tapos na. Bago na po siya. At talaga, paano ilalata? Nagbago na. At yung buhay natin na meron noon, tinanggal niya ng Panginoon sa atin. Alam mo ba ang ginawa daw ni Lord? Tinakpan niya yung dati mong mali at nang hindi na lumabas uli. Pinagkabuti yung Panginoon sa atin eh. Ganun po kabuti yung Panginoon sa atin. Kaya sabi niya ganyan in Colossians chapter 4 and 5, sabi niya verse 4 and 5, sabi niya, when Christ who is your life appears, sabi niya, then you also will appear with Him in glory. Kaya nga sabi niya ganyan, yung pagkasabi niya, here's the thing, sabi niya, put to death, therefore, what is earthly in you? Ano daw ba yung earthly? Ano daw ba yung earthly? Yung mga mundo, yung flesh, yung kasalanan. Sabi yan, put to death. Sabi niya, put to death. Kaya nga sinasabi na niya po sa Pablo, he put an example of this. Sabi yan, sexual immorality, impurity, passion, evil desires, covetousness, which is idol. Kaya kung dito na natin, sabi niya ganyan, put on. Sabi niya nga, pakipindot, put off. Pakipindot mga kapatid. Sige, pindot niya malalabas yan. Ayaw? Ay, tinalunan niya? Oh. Sige, tuloy lang tayo. Kaya verse 6 sabi niya ganyan. Verse 6 sabi, on account of this, sabi niya, the wrath of God, sabi niya, is coming. And this is true, sabi niya, once walk when you were living in them. Even Romans chapter 8, verse 6 reminds us to set our minds set our mind on the flesh is there, sabi niya. But to set our mind on the Spirit is life and peace. Kaya kung titignan natin, even Colossians chapter 3, verse 8 and 10, sasabihin ganyan, but now you must put them all away, sabi niya. Anger, wrath, malice, slander, at sabi niya, of sin stock, sabi niya, in your mouth. Do not lie to one another. Nung binabasa ko po itong do not lie to one another, sabi ko, magigilty kami lahat dito. Totoo. We are thinking, ay hindi, basta white lies lang po yung ginawa ko para lang hindi. Iniisip pa no? Hindi, sabi ganyan. Sabi nilagay na, seeing that you have put off, sabi niya, the old self with its practices, sabi niya, and you have put on the new self, which being renewed in the knowledge after the image of the Creator. Kaya nga Paul reminds us to put off the old selves, put off our old selves, and put on to our new selves. Dahil mo daw, pag pinut off mo daw, ito daw yung tatanggalin mo, sabi niya, actually 9 po yan. Ayaw, sabi niya, 9 po yan, 4 lang yung kinabit ko. Pero yung nauna pa dyan, mas marami pa, sabi niya ganyan. Yung mas nauna is the major. Alam natin kasalanan to kasi nabasa natin. But this one, sabi niya ganyan, people are thinking, ano lang to, pastor, minor to. Kasi yung mga nauna, matitindi yun. And we are thinking, these things, hindi po ito kasalanan. Pastor, natural lang naman sa tao nagkagalit. Itulan nyo, para nag-press kayo, galit kayo. Yung pa eh. Sabi niya ngayon, anger, wrath, malice, slander, obscenity. Lahat daw tayo. Somehow, this is our old self. Kaya ang sinasabi niya, ni Apostol Pablo,
Hello mga kapatid, subukan natin tong iwasan tanggalin. Mahirap to sa buhay yung mga nauna, medyo lang, kaya, because it puts a law, madali natin yung masundan. Pero ito, sabi niya, araw-araw nakakaharap mo to. For example, si Tasha, hindi natin nagagalit kay Kong Ray. Oh. Pagtulong po. Baka abit po kasi kanina, basta bawal magsinungaling sabi. Pero sa totoo lang, totoo tayo. Hindi lang. Hello, I'm guilty of this. Sabi ng sawa, pag yung sa kumiyaw, may kinukwento ka lang, galit ka, sabi niya. Galit ba? Hindi, tulog ko galit ka. Tapos minsan, nandun ako sa bahay ng tatay ko. Madalang po kasi sila mabisita. So last Monday, sabi mo, bibisitahin ko yung tatay ko tsaka nanay ko. Mag-stay ako ng pag-uwi. So, habang nagkakwentuhan kami ng mga kapatid ko, sabi ko sa kanila, let's prepare dinner. Kain tayo. Isa ako ba, birthday ano? So, yung prepare ng dinner yung isa namin kapatid. Dumating yung tatay ko, yung tipong galit na galit yung pagkakalo. Sa lamesa kami ganyan lahat. Sabi, ano to? Sabi niya ganyan. Hindi, habang ako naman, nandun sa isa sulok nakatayo, nagulat ako sa kanya, kausap niya yung mga kapatid ko. Sabi niya, oh, ano problema mo? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, tinatanong ko kung ano to. Takoyaki yan, Dad. Bakit? Anong problema ng takoyaki? Hindi, tinatanong kasi na hindi ko alam. Sabi niya, anong tawag ka na nagkakalit sa akin? Ba't galit ka na tinanong mo? Galit ba ako? Sabi niya. Hindi, sabi ko, ganito lang yung reaction mo. Ano to? Ginaya ko siya. Kung ikaw yung nakaharap, ano may iisip mo? Sabi ng mga kapatid ko, si Pastor. Yan, ikaw yun. Pero, isipin mo, nakatanong ka lang, galit ka pa. Sometimes, we as a Christians, we are like that. Paano kita minuli ka? Nangulang? Kami gluto? Galit pa no? Kinuman niya kanyang kikinun. Sa akin, Pastor. Diba? Kaya nga sabi niya po sa Bible, you have to put off your old selves. Patayin mo na. Putulin mo na. Sabi niya, yung mga lumang ikaw. Think about me, ano yung lumang ikaw? Putulin mo na ngayon. Kapatid. Ikaw ba to? Hindi, Pastor, yung dulo lang. Yung mag-sinstop lang. Yung wala si Pastor Rolly, pag-usapan natin dito. Yari tayo no? Patay tayo kay Pastor Rolly, bibidyo pa naman ako ni Maya. Isesend ko sa kanya. We are not like that. Sabi niya, kaya sabi ni Paul, sabi niya, verse 11, sabi niya ganyan, sabi niya, here, there, sabi niya, is not, here, there is no Greek nor Jew, sabi niya ganyan, circumcised or uncircumcised, barbarian or Scythian, sabi niya, slaves free, but Christ is all and in all. So ito daw yung Panginoon na meron tayo. Kaya nga, living under the Lordship of Jesus Christ is having an intimate relationship with Him as the source of life and the reason for living. Ito po yung Panginoon na meron tayo. Ito tayo. At ito daw dapat yung lakarin natin araw-araw as we continue to live with God. Second is this. Pangalawang bagay daw. Paano daw how we can live live under the Lordship of Jesus Christ. Living under the Lordship of Jesus Christ is living a new life with others. Okay na, given na. Kasi pagdating kay Lord, mabait ka eh. Kamusta yung relationship mo sa iba? Ay, Pastor, pagdating po dito sa church, magalang ako. Gala mo galang, Monday to Saturday, kampon na akong sa taning. Pero pag Sunday, dahil lumupo kay church, bayo ko lumupo kay Pastor na yan, bayag kong tao. Di mo alam mong di ka makabasag ng pinggan. Kaya nga, if I will ask you today, kamusta yung relationship mo outside? How is your relationship with other people? 5 minutes na talaga ako. Pala ko 3 oras ako dito. Pagpipetex pa naman ako, Julie. Paano daw ba? Sabi niya ngayon, no? in verse 12 to 13, sabi niya ganyan, put on then, sabi niya, as God chosen one. Tinan mo to Now that you receive Jesus as Lord, receive Him, then you are now a chosen one. Sabi niya, put on then.
Ito ngayon yung ikabit mo, sabi niya, put on then holy and beloved, compassionate heart, sabi niya, kindness, humility, meekness, and ano daw? Ito po yung marami tayong mga kapampangan na nawala. Bearing with one another, sabi niya, and if anyone has a complaints against one another, ano daw? Ano daw ulit? Ulit? Parang hindi nyo masabi yung forgiving, ah. Ang hirap, pastor eh. Forgiving each other as the Lord has forgiven you. Sabi niya, so you also must? Ulit? Forgive. Sino dito hindi ka pa nagpatawad hanggang ngayon? Huwag mong itataas yung kamay mo. Mamaya na lang, hihingi tayo ng tawad kay Lord. Pero ito yung sinasabi. One of the most hardest word na sinasabi is sorry. Alam niyo ba yun? Yes. Pero sabi ng iba, pastor, paano kung yung sorry? Paulit-ulit na lang. Pero walang nagbabago. Sorry. Iba na po. That's why it takes a living. Kaya nga pinag-uusapan natin, living under the Lordship of Christ. Kaya ang clear naman ng word ni Lord sa atin, that we are to forgive. Kasi doon na binigyan tayo ng heart ni Lord, which is there is a kindness, humility, meekness, and patience. Bearing one another, sabi niya. Ano yung pag sinabi, bearing one another? Kapatid, I hope and I pray, pipilitan tamo ka nung intindihan ng metong at metong. Kinapangpangan kaya po'y tabata ang intindihan tamo nga. Pinilit mo ba ang intindihin yung tao sa tabi? O gusto mo ikaw lang ang intindihan? Heart check. Heart check. Kaya nga sabi ng Panginoon, as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. The reality, ano po yung Panginoon po na meron tayo, gracious po siya, generous po siya sa pagpapatawad. I hope and I pray that's the same heart na meron tayo. Because God's forgiveness offers a complete restoration and honor. We as well is called by God to give a complete forgiveness and restoration. Verse 14 and 15 says, sabi niya ganyan, 14 and 15 says, sabi niya dito, hindi napalitan, sabi niya. Verse 14 and 15, and above all of this, sabi niya, put love. Above all of this, sabi niya, put love. Put on love. Sa lahat ng bagay na nangyayari sa atin at nilalakaran natin, I hope and I pray. Here's the thing. We put love on us. Why? Bakit love daw yung nilagay ni Lord? Yung love daw, sabi ng ni Apostle Pablo, which binds everything together in perfect harmony. This is love. This is love. At yung love na to, dinescribe ni Lord, tulad ng kaninang sinabi natin, love of God and love of other people. The love of God and the love of other people. Because love is bigger and larger above all. Yung sinasabi po ni Apostol Pablo dito, yung love daw, mas malaki sa lahat ng ito. Malaki pa doon sa kasalanan na meron tayo. This love pictures who God is. Kaya nga, to love God and to love His people is to, ang ibig sabihin ng to love God is to love His word and to love His commandments. To love others is to love yourself as well. This pictures this. Kaya ang sabi ng Panginoon, put love and let the peace of Christ rule in your heart, to which indeed you were called in one body, and be thankful. When was the last time you became thankful to the people around you? Kapila nitang tatalwingal do, na magpasalamat mo kayong Ginoo at chuit ang kaluguran at chuit pengari at chuit anak at chuit isipin mo. Sa akin, pastor, yung paalala kapila hindi. Kaya pala gawa. I hope and I pray. Let's be content to be thankful. Kaya nga sabi ng Colossians chapter 3 verse 16, sabi niya ganyan na, let the word of Christ dwell in you richly, sabi niya,
teaching and admonishing one another in all wisdom, singing songs and hymns and spiritual songs with thanksgiving in your heart to God. Ganito yan, no? When we became thankful to God, to everything that happens around us, revolves around us, to the people around us, ito daw yung mangyayari sa atin. Baka pagkanta ka, no? Huwag niyong iisipin, bakit minsan ang hirap mag-worship sa church, pastor? Hindi ka po kasalanan ng music team. Baka kasalanan ng puso na nag-worship sa Diyos. Ako na, Ma'am, pumunta ka sa church, hindi mo nahiyang patawarin mo yung mga taong nakasakit sa'yo. O, pastor, nandun pa kasi nga ako eh. Bayo kayo munta kayo, hindi pa niya kami tayo. Kung ano kami patawaran. Eh, bisa maglutuan. Eh, bisa maglaba. O, mamalansyaya pa mga na, maglaba. Minsan mahirap eh. Kaya minsan parang feeling nyo ang bigat ng worship is not about the worship. It's about our heart. The preparation of the heart to worship God. Kaya I hope clear to we are the people of God who walks together and worship together with thankfulness in our heart. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, eto bigla yung cambio niya. Sabi niya ganyan, in verse 17, I hope and I pray as we delve in this, maintindihan natin mabuti. Sabi niya, and whatever you do, sabi niya, whatever you do, in words or deed, sabi niya, do everything in the name of the Lord Jesus Christ. Kanino mo ito ginagawa? To God. Yung ginagawa natin dito sa church, I am not doing this because of you guys. Hello? Hindi ako nag-preach dito kasi, ala kayo si Pastor Ron, hello kayo si Pastor Pa. Hindi. Ginagawa ko to because of that. I hope and I pray to whatever we are doing for the Lord. Alam mo, pag ginawa mo yung ginagawa mo for the Lord, ganito yan. Pag mali yung gagawin mo, hindi mo gagawin. Kasi hindi mo gagawin yung bagay na mali sa Diyos. Amen. And that's the reality of this. Sabi niya, giving thanks to God to the Father through Him. Kaya habang binabasa ko na sabi ko, Lord, thank you. Kasi araw-araw tinuturuan mo ko, Lord, na somehow pigilan ko yung sarili ko, yung mga gagawin ko. Lord, yung gagawin ko, magbigay ng kapapurihan sa iyo. Kaya ang clear ng verse na to, whatever you do. This includes kung paano tayo magsalita at paano tayo mag-act. This includes our relationship with others. This includes our relationship with the people around us. Kaya nga, we are to submit to Him to whatever we do or we think. Paul gave us an example through the life of the bondservant and the master. Binigyan po ni Apostol Pablo to ng example. How we do, how we are to live together with other people. Si Paul po yung ginamit niyang example is the bondservant and the master. Kaya kung titignan natin yung chapter 3 verse 22, ganito daw yung sabi niya, bondservant. O yung mga nagtatrabaho dito, taas ang kamay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Kasi mo na pangalan ng employer mo? Sabi niya, pinasa tabi ko po, pastor. Then sabi niya, bondservant, obey in everything those who are your earthly masters. Sabi niya ganyan. Not by the way of what? Of eye service, as people pleaser, but with the sincerity of the heart, fearing the Lord. Isipin mo, sa mga bondservants, ito yung pinaalala, mga tigano, mga nagtatrabaho. Obey your boss. Sabi niya, hindi dahil gusto mong magpakita ang gilas. Hindi gusto mo magpakita ang gilas. Hindi, sabi niya. Pero sabi niya, suppose it will be a sincerity of the heart because you are fearing God. Sabi niya, whatever yan, kaya ito pa yung another naman siya, whatever you do, work heartily, sabi niya, ask for the Lord and not for men. Sabi niya ganyan. Knowing that from the Lord, you will receive an inheritance. Kaya po ako, to those who labored with us,
yung mga volunteers, leaders na kasama namin dito, maraming salamat po. Alam po namin hindi namin kayong bayaran. Pero here's the one thing that God promised you. You have an inheritance as a reward. Amen. When you are serving the Lord. That's the reality because we are not serving who else here? Only one name. Jesus. Kaya nga pagkatapos nito, in chapter 4, verse 1, susundan mo, eto daw yung sinunod, Master, sabi naman niya ganyan, treat your bondservant justly and fair, knowing that you also have a master in heaven. Two type of relationship. Bondservant and a master. Kaya nga nung binabasa ko, kahit ang galing ni Paul, sabi ko, ang galing niya somehow to illustrate things in us. Kaya pag binasa mo tayo yung Colossians, it gives you the perspective, grabe, ang galing ni Lord, ang bait niya. It always reminds us. Kaya totohanan po, yung living under the Lordship of Jesus Christ is having an intimate relationship with God, with Him, and right relationship with others as well. Yan. See mo, living under the Lordship of Jesus Christ is having an intimate relationship with Him and right relationship with others. And po tayo. And the last part of this, kasi galit na po si Julie, okay na ako. And the last part of this, how we can live under the Lordship of Jesus Christ. Third is, living under the Lordship of Jesus Christ is living a new life in hope. Sige, okay na, given na. Okay na kayo ni Lord. Okay na kayo ng mga tao sa labas. Pero kamusta pamilya mo, kapatid? If I will ask you today. Kamusta yung loob ng bahay natin? Maayos tayo kay Lord. Maayos tayo sa labas. Kamusta pamilya mo? And this is a hard check to every one of us. Paul says in Colossians chapter 3, verse 18 and 19, it talks about a relationship of a husband and a wife. Sabi nga, wives, submit yourself, submit to your husband as fitting in the Lord. Husband, sabi nga yan, love your wives. And do not be harsh with them. When it talks about this kind of relationship, a husband and wife relationship, it talks about when he said, wife, submit to your husband. Ang sinasabi daw ni Paul is submission to their husband is part of their Christian life. Sa mga babae, ganito daw, pag nag-submit daw kayo sa inyong mga asawang lalaki, parte daw kasi yon ng buhay ninyo bilang Kristiyano. Sabi ng mga babae, parang ayoko na lang, pastor. Di na ako magki-Kristiyano, hirap pala nun. Yung pagdating sa asawa, talaga. At pag tinignan niya, yung wives daw, yung husband daw, love your wife means, it is a love that without changing. Ganito yun sa mga asawang lalaki. Tingin kayo sa akin. Pagdating daw doon sa pagmamahal niyo sa asawa niyang babae, dapat hindi yan nagbabago. Nanuburin mo sabihin, pastor, kung paano ka nanliligaw noon, pursigido ka, dapat hanggang ngayon, ganun pa rin. Ganda ng tanong na ito, paano nagbago siya, pastor? Hindi naman sinabi nila na nagbago siya, magbago ka. Pero na daw, we are to love. Sabi ni Ate Luna, yung pastor, dyan na tayo magkakalabo-labo dito sa church. Sabi. Pero this is not my words. This is God. I can't contradict to the word of God. Hindi ko ito pwedeng kontrahin. This is true. Kaya nga pag sinabi daw nung husband, love your wives, means daw, without demanding, without a demand. Pag sinabi mo daw, husband, love your wife, wala ka daw hinihinging kapalit. Sa kapalit ko, meron akong kinaunsilan.
Grabe, di magkasama sila. Ang problema ko sa kanila, magkasama sila, hindi sila kasal. So yung lalaki, dahil dating manager na wala ng trabaho, nagtayo sila ng business ngayon, na mga kantin, tapakan, gano'n. Ngayon yung nagmamanage yung babae. Yung lalaki kasama niya nagdinegosyo. Dahil yung lalaki, sabi niya ganyan, siya yung nagtatrabaho, ganito na lang, sabi niya kasama niya, bayaran mo na lang ako per day. Ha? Sabi nung babae, what do you mean bayaran kita per day? Pasweldohin mo ako, sabi niya ganyan. You mean na-put up tayo ng business and you're saying to me, babayaran pa kita, pare-parehas lang tayo nakikinabang. Somehow, husband, yun daw yung thinking natin. Kailangan sa lahat ng ginagawa natin, may binabalik sa atin. I hope it's not like that. Minahal mo yung taong katabi mo. Minahal mo yung asawa mo. At what God is saying, it should not be in a position of repay. Hindi dahil gusto mong bayaran ka pa. Clear yun na sinabi ng Panginoon. That's why to love and to submit. Alam niyo po ba yung dalawang word na yan? Ng husband na wife? All pictures is at equal. Equal yan. Na pag sinabi mong, wife, submit to your husband, and husband, love your wives, and an equal yan. Walang mas mababa o mas mataas sa isa. It is an equal position with God. Kaya nga sinasabi ni Paul, there is an equality with this. May equality pagdating dito. Na ang sinasabi ni Paul, walang dividing line pagdating sa babae at sa lalaki. Walang dividing line na pagkat ikaw yung head, ako yung back, hindi. There is no dividing line between husband and wives. And after these all pictures, a relationship po pala daw, parents and children. Kaya sabi niya ganyan, sabi ni Paul, sabi niya ganyan, sabi niya, children, sabi niya ganyan. Nandun ka na ba kapatid? Children, sabi niya in verse 20, children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. For this pleases the Lord, sabi niya ganyan. For this pleases the Lord. The reality, every one of us become a children. Sino po dito hindi ka naging anak? Singaw lang ako, pastor eh. Yung pumumulan, singaw pala, parang kabuti. Wala akong ganun na tao. Lahat po tayo minsan naging anak sa ayaw at sa gusto mo. Sa ayaw at sa gusto mo, may nagluwa sa'yo. Kaya tayo lahat and minsan naging anak. What Paul is saying, children are still, who are still with their parents, household is under their authority. Kaya kung anak ka today, nakatira ka pa rin sa nanay mo at sa tatay mo, yung authority sa buhay mo, yung nanay mo at tatay mo. Kasi sila yung binigay ni Lord sa'yo. Pastor, nag-asawa na ako, umalis ako ng bahay namin. Good. Clear perspective. Pero, the Bible is not saying na pag umalis at lumayo dahil kinasal ka na, you will not honor your parents. Still, the Bible says, honor your parents. Why? Ephesians chapter 6, verse 1 and 3 says, sabi niya, children, obey your parents in the Lord. Honor your father and your mother. This is the first commandment with a promise, that you may go well with you and that you may live long in the land. And this is who God is. Kaya nga kahit tumanda ka na, God is commanding us to honor our father and our mother. Pero sabi niya kaya here's the thing, to the parents. Sabi niya, cambio uli si Apostol Pablo, sabi niya kanya sabi niya ganyan, pero kayo mga nanay at tatay, do not provoke your children. Amen. Do not provoke your children lest they will become discouraged. Alam ko po, overtime na ako. Will you beg with me at least 5 minutes? Nung kung nasa kolehiyo na ako at nakikipag-usap na ako sa tatay at sa nanay ko, sabi ko sa kanila, mag-aaral ako ng engineering. Sabi ng nanay at tatay ko, sige anak, you'll get it from Dabsu. Ako noon, dahil yung panahon ko namin Dabsu, sobrang ganda pa. Yung paghumangin, kumakain ka ng mami, may instant paminta ka. Ganun kakapal yung yung alikabok.
Nung panahon po namin ha. Yung mga tiga-Dabso ngayon, simentado yung daan. Nung panahon po namin, talahib yung daan. Ganun yung picture na Dabso at that time. Sabi ko sa nanay ko, "Ma, pwede bang sa ibang school ako mag-aaral?" Sabi niya, "Anak, hindi. Sa Dabso lang." "Bakit sa Dabso? Ang init doon, ma. Dalawang sakay, ganun. Well, yung ibang school na lalapit." Sabi ni nanay ko sa akin, "Alam mo bakit?" Sabi, "Bakit po?" Kasi sabi niya, "Matigas ulo mo. Loko-loko ka." Sabi niya, "Sigurado ako, pag nag-aaral ka sa magandang eskwelahan, sasayangin mo lang yung pera natin." I was a child. Look at her. Galing sa nanay ko. And from that point, I was so discouraged. I take an exam in Dabsu. Alam ko naman kaya ko ipasa. I know my capability. Pero hindi ko pinasa. You know why? Ayoko mag-aaral sa Dabsu. Kasi on that, sabi ng tatay ko, "Ganito na lang, anak." Dahil na-discourage na ako sa nanay ko. Sabi niya, "Ganito na lang. Aral ka na lang ng 2 years sa Dabsu. Tapos pagkatapos mo mag-graduate, palitan mo ko sa San Miguel." At that time, San Miguel ka nagtatrabaho, pare. The best. Pero nung nag-graduate na ako ng 2 years, nung papalitan ko na siya, di na pwede. Oh no, sabi ko. I was so devastated. Kaya nung ina-assess ko ina-assess na po ako bilang pastor, sabi niya, "What are the things?" Lumabas po itong kwento na ito. Sabi niya, "Okay. It happens to you." Sabi niya, "Oh." Sometimes discouragement that happen outside. Sometimes discouragement happens inside the house. To the parents here, I hope and I pray you will become an encouragement to your children. You will become an encouragement to your children. I hope and I pray matuto tayo na somehow alagaan natin yung mga anak na meron tayo. This reminds us how important it is to season our parenting with lot of grace. Parents should be gracious, gentle, loving, long-suffering with their children. Why? Kasi yun si Lord sa'yo. Yun si Lord sa'yo, kapatid. And these things, and up to this, living under the Lordship of Jesus Christ is having an intimate relationship with Him and a loving family. Kung maganda po yung picture niya sa church, sa mga tao sa labas, I hope pag tinanong po yung pamilya na meron kayo, mas maganda po yung picture na sasabihin ng mga anak, asawa, at pamilya na meron tayo. Let's all stand up as we at this. And the end of this, living under the Lordship of Jesus Christ is this. Huwag na matatlong bagay. Ito po yung gusto ko maintindihan. Is to value our relationship with God, value our relationship with others, and value our relationship with our family. Tatlong bagay. Alam niyo po bakit? Ito po yung reminder ni Apostol Pablo as he end up the Colossians chapter 3. Sabi niya ganyan, no? For the wrongdoer will pay back for the wrong he has done, and there is no partial. Sabi niyo, guys, let me remind you of this. If you are still doing wrong about your relationship with God, with your relationship with others, and with your relationship with your family, clear si Lord sabi niya, there is a payment of this. Pero we are so thankful to God. Why? He is a gracious God. Hindi niya hayaan na mapunta tayo sa wrong. Kaya hindi po tapos yung lahat. Because God is gracious, He is loving. There is this opportunity to really go back to God and say to God, Lord, sorry. And you really want to talk to God today, live your life today with God. It's not too late. You can start. While all heads bow down, eyes closed. Somehow, pasama ko sa picture na yun.
Pray with me. Lord, we thank you, God, for this morning. Sorry, Lord, sa napakaraming mali na ginagawa ko. Una, Lord, before you, before other people, at sa pamilya ko. Lord, turuan niyo nga po ako. Patuloy, God, na ilakad ko yung buhay ko na ikaw yung Panginoon. And today, God, we will surrender everything to you, God. We will put you as our Lord, receive you as our Savior, God. And we really want to live a life worthy of you, God. Worthy, na Lord, worthy of your mind. That's what today, Lord, we just dalahin ko, Lord, sa pagsamantalang pag-iwahiwalay namin, Panginoon. Kayo nga po, Panginoon, yung manguna sa bawat isa. Hayaan nyo nga po, Panginoon, na maging magandang halimbawa kami, Panginoon, to the people around us. At dalahin ko, Panginoon, na makita ko sa buhay ng bawat isa sa amin bilang isang simbahan dito sa San Simon, na meron kaming Diyos na sinusundan. Na yung buhay mo, Panginoon, will reflect into our lives, God. Kaya gamitin mo kami, Mighty God, to this place and to the nations, God. Lord, we thank you. That's why today, Lord, we speak life. We speak blessing. We speak favor, Panginoon, sa bawat isa amin. At Lord, dalahin ko, na patuloy, God, samahan nyo nga po yung bawat isa amin as we continue to walk to the affairs of life na meron kami. Lord, we thank you, God. We honor you, Lord. In Jesus' name we pray. Church, may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance and be gracious to you. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, everyone.